Okay, video blog check everybody, Azrael here, and we are back again for another tech unboxing. So on my hand here is a Pentax 17 from Camera House at grabe, Pentax 17. Hindi to digital camera, hindi to mirrorless, hindi to DSLR. This is a film camera from Pentax. Grabe. We're going back parang pabaliktad na ang mundo ngayon at eto. At balik tayo sa film camera kasi kasama siyang Kodak na Ultramax na 36 shots. So before I unbox this at iset up itong magandang camera na Pentax 17, mag-rundown muna tayo ng tech specs para maintindihan natin kung ano bang features na itong camera. Itong film camera na 35mm film format siya. Wow, matindi to. Very expensive hobby, but since bumabalik naman yung mga vinyl record, yung mga cassette tape, film camera is back again. So, okay, unbox na natin to. Maraming salamat kay Camera House for this at nakuha tayo ng magandang discount dito sa Pentax 17 na to. Alright, kung gusto nyo bumili, go to Camera House at marami silang stocks ito. So, ito na, bago tayo i-unbox, mag-tech specs rundown muna tayo. Alright, let's do this. So ito na yung tech specs ni Pentax 17. No? For the feature, this is a 35mm film camera na half-frame lens shutter. It means that yung sa isang frame na yan ng isang film, dalawang shots yung gagawin niya. So ang picture niya sa isang frame, kasi yung mga film camera natin dati pahaba siya. No? For example, meron ako ditong photo. For example, this photo is a film camera, no? If yung films yung ano niya, yung frame niya. So kay Pentax, half frame. Sabihin niyan, sa isang ganito, dalawang shots ang magagawa niya. So medyo parang Instagram style siya. Pahaba siya, hindi siya pa gano'n. Pero pwede mo siyang gawin pa gano'n, itatagilid mo lang yung camera niya. So yun yung explanation niya na kung tatawag siyang half frame lens shutter. Ang frame size niya is 24:17 ang gamit niya. At dun sa 36 exposure films, is 36 shots, no? 36 shots na ordinary, this is 36 shots. Pag nilagay ko to sa Pentax, magiging 72 shots siya. Kasi sa isang photo, dalawang picture yung mapuproduce niya na nakatayo. So, sabi dito sa mga specs niya, ang ISO niya is up from 50 ISO hanggang 3200 ISO. Medyo mataas na rin din. At meron siyang manual settings. This is manual settings siya, no? Wala siyang LCD. At easy loading system siya. Paglagay ng film, tsaka yung pag-rewind, tsaka yung kumbaga yung release ng kumbaga the next film, no? Yung mga terms sa medyo nalimutan ko na kasi ang last na gamit ko ng film camera is around late 90s. Mga 97 or 98. Yun yung huling-huling gamit ko ng film camera. Siyempre, gumamit din ako ng mga Lomo camera. Well, sa film pala yung mga Lomo camera, no? I think mga around 2003 or 2004. I think 2004 yung last na gamit ko. So, meron siyang manual winding using the wind up leader. So, hindi siya automatic. Kamukha ng mga camera dati na film na pag nag-end na yung film, mag-rewind siya automatic. Ito, manual. Ikaw mismo mag-iikot. At nga, meron siyang manual film rewind system niya. Yung parang iikutin mo. For the lens, gumagamit siya ng HD Pentax lens. This is a 23mm lens, 23 or 25. Parang I heard 25 eh. Baka mali lang yung type ko dito. No? Equivalent to 37mm and 35mm format. So, meron siyang 3.5 aperture at meron siyang 61 degrees angle of view. Meron siyang filter diameter na 40.5mm. Kung gusto nyo magkabitan ng filter yung lens, ang kailangan na size niya is 40.5mm. For the viewfinder, gumagamit siya ng Albada Bright Frame Viewfinder type. At meron siyang indicator na composition frame, close distance, at close distance na composition frame. Hindi ko alam kung ano tsura na parang siguro sa viewfinder niya may mga indicator doon. At meron siya tinatawag na zone focusing setting na can be confirmed to the viewfinder. So, meron siyang zone focusing din. Alamin natin yan. Meron siyang outer right indicator na blue lamp display at warning display. Hindi ko alam kung ba't may warning display. Baka pag possible din na baka naubusan ka na ng film, yung warning niya. At meron siyang orange lamp display na flash display. Meron siyang built-in flash siya. Meron siyang built-in flash. So, yun yung indicator niya. Orange lamp display.
For the focus specs niya, yung nga tatawag siyang zone focusing manual operator siya. At meron siyang 6 zones na 0.25 m, 0.5 m, 1.2, 1.7, 3 m, and infinity. I think this is the focusing distance yata eh. Yung mga 6 zones na to. At sa exposure control niya, meron siyang partial metering at meron siyang EV 2.5 to 16.5 na ISO 100 metering range. At ang EV compensation niya is plus negative 2 EV. So 1/3 EV steps. Nasabi niya. So mga film fanatic siya. Kabisado nila to. Ako hindi ko kabisado. Kaya binabanggit ko na lang ano yung nakita kong tech specs sa kanilang website. For the shooting mode, meron siyang full auto na pan focus program auto flash. Meron siyang standard na program naka-flash off. Meron siyang slow speed shutter, maximum aperture priority. Meron siyang bulb, daylight sync, tsaka slow speed sync. Yun. Tapos yung shutter niya, at meron siyang program electronic shutter. Shutter speed is 350 to 4 second bulb. Sabi niya dito. Built-in flash, meron siyang built-in flash na approximately ISO 100 guide number. Hindi ko alam kung ano yung mga ibig sabihin yan. So, meron siyang shooting mode interlocking system. Flash charging niya is 9 seconds. So, pag ginamit mo pala yung flash, siguro mag-recharge siya in 9 seconds. Pwede mo na gamitin yung flash. Yung kanyang, kasi kailangan niya mag-charge ng power eh. At can be checked with the orange lamp at viewfinder outright. Changing status, blinking daw. Charging completion status, naka-light. So, pag nag-blink siya, charging siya. Pag nakailaw na, pwede ka na mag-flash. Para similar din yung mga film camera dati, ganun din eh. Yung mga film camera dati, pag nagbe-blink siya, nag-charge siya. Pag naka-steady na yung ilaw, pwede ka na mag-flash. So, meron siyang battery power, no, na isang 3 volts na lithium battery na CR2. At sabi dito, not compatible with rechargeable na CR2. So, kailangan talaga bibili mong battery is meron siyang ganun na CR2. I'm for sure may kasama na rin dito. So, sabi dito, sa isang battery, kayang-kaya niya ng 10 cartridge na 36 exposure film. Ayun. For the SRP sa camera house, kasi camera house na nagbebenta nito at nagdi-distribute nitong Pentax camera in the Philippines. Ang SRP price niya is 37,797 in camera house. Grabe, expensive hobby to. No? Pero ang ganda ng camera nito. Pag nakita nyo, napakaganda niya. So, ayun. Na-discuss ko na yung tech specs ni Pentax 17. I'm very excited to try it kasi meron akong trip bukas at gagamitin ko na to. Grabe, film tayo, no? Film tayo tapos next week pa mag-develop, no? Parang meron kasing photo lab. I forgot kung anong pangalan ng photo lab. Tulungan ako ni Mr. Robinson of Camera House. Nakakapag-print sila ng half frame na film. So, kumbaga sa isang picture, mapiprint nila. Kasi pag sa ordinary laboratory, pag sa isang film kasi, sa isang photo, lalabas dalawa. Itong laboratory na nare-recommend niya, it can print one picture from the half frame. Tapos, pwede pa nilang gawing digital. So, makakapag-share pa tayo ng photo sa internet. At yun, aabutin nga ng 1 week kasi matagal yung process niya. So, ayun. Alright, may kasama siyang Kodak Ultramax na 36 shots na 400 ISO. Gagamitin natin ito dito. I-set up natin para magamit na natin bukas. Naalala ko pa paano magamit ng film, no? Maglalagay tayo nito. Alright, so unbox na natin to. Pentax 17. Let's do this. Alright, ito na yung ating i-unbox, no? The Pentax 17 tsaka yung Kodak Ultramax na 36 shots to 400 ISO. So, mamaya na tong film. Layo ko na muna. Let's focus on the camera. So, this is the Pentax 17. Napakaganda ng box niya. Dark silver. May mga color siya, dark silver, no? So, I guess it's only one color niya. One color lang yan, sigurado. So, ito na. So, we have here is a lot of manual. Ayan, kung hindi kayo magbasa, hindi kayo marunong gumamit ng camera. At sabi dito, uy, it's time for fun. It's time for fun. It's time for film. It's time for film. Oh my God, grabe. We're going to use film cameras again. So, may kasama dito. Ano to? Dito yung battery. Yung CR2 battery na gagamitin natin sa camera na hindi ko pa alam paano siya no. So, di ba we will explore it, bubutin tingin natin yan, okay, kung sa side. Ito yung camera niya, no. So, wala siyang kasamang USB cable or charging kasi it is a film camera. Oh my God, ang ganda. Oh my God, ang ganda niya. Sobrang ganda. Wow. So, ayun, may nahulog na yung kanyang lens cap. Tabit ko muna. May kasama siyang lens cap, no. So, this is the unit. So, check ko muna yung box na may laman pa. At, ano to? May kasama siyang parang, oh my God. Wala nang laman. So, may kasama siyang
strap. Kapit natin yung strap, no? Kasi mas maganda kasi yung mga film camera na may strap. Feel na feel mo talaga yung ano, nostalgic era. Ay, grabe, oh. Maglalagay tayo sa... Mamaya kabit na natin ito. Tabi ko muna yung mga kalat dito and let's focus on this beautiful half-frame film camera from Pentax. So this is the Pentax 17. Oh my God, napakaganda. Grabe. Sobrang solid nito. Sobrang ganda. Grabe. Very classic, no? Mukha siyang mirrorless, pero tsaka magaan lang siya kasi wala nga siyang yung mga machines eh. So that's straight to film. So meron siya ditong EV. Check kung ano itsura niya. Okay. May parang ano siya, parang may nagre-reflect na something. Parang para sa framing yun eh, para sa framing. So eto, pag nakatayo siyang, pag nag-picture ka na ng ganito, yung picture niya pahaba. So sa isang film, dalawang picture yung mapoproduce niya. Kaya gangyari, dodoblehin niya yung film. Mas matipid siya kasi 36 shots, magiging 72. At sa totoong buhay, walang 72 film hanggang ano lang, 36 lang tayo. Tama? O meron bang 42? I'm not sure kung may 42. Parang alam ko hanggang 36 lang yata. So ito yung lagyan ng strap dito. Lalagyan natin yung strap dito. Ayan, may strap siya dito. I guess baka pwede ito yung aking camera strap para nakasabit na lang siya sa akin. So explore natin. No? So this is the camera na Pentax 17 at tanggalin ko na tong cover niya. Ayan. Huwag yung wawalain to. Mahirap maghanap ng ganito. So this is a 25mm. Hindi siya okay, yung aking neck massager is nag-off na. Wait lang, tanggalin ko lang tong meron akong neck massager habang nag-unboxing eh. So this is 25mm pala, hindi 23. So I forgot. So i-edit na lang natin yung kasi nakalagay yung sa text specs nila dun sa website ko kinuha, 23. There's 25 naman pala. So this is the logo. Meron siyang grip dito. Ayan, may logo ng Pentax 17. At meron siyang flash dito. Flash. Hindi ko alam kung ano mga tornilyo. At I guess parang sabi niya na meron siyang focusing siya dito. Pwede mo siyang i-focus. Meron siya ditong focusing ring. At pwede kang pumili if landscape, dalawang tao, close-up shot, single tao, pagkain, at macro shots. Meron siyang parang focusing. So, hindi ko alam kung ano yung default nito. Maybe sa tao tayo. No? Kasi baka possible or landscape na lang natin. Mas maganda kung landscape na lang natin. And sa ibabaw niya, oh my God, ano tong mga to. So, ito yung ito yung pangpihit ng film. Naku, hindi ako marunong gumamit na nito. Kinakabahan ako. So, may mga dial siya. This is the shutter. I think may on-off siya. May on-off. Oh my God, yung on-off niya. It's like the classic thing, no? Oh my God. So, naka-off siya. Ito yung on. Ayan. So, may dial siya dito na P is program. Ayan. Hindi ko alam kung ano yung nakikita ko dito. Parang night mode yata. May bokeh. Letter B. Hindi ko alam kung ano itong letter B na to. At meron siyang auto. Auto siya para mag-automatic na lang siya. May P. Hindi ko alam. Sana in-expert ko pa yung mga settings na ito, no? At dito naman dito sa left side is yung parang exposure level niya. So naka 0 tayo, pwede kang mag +1, pwede kang mag -1. Just in case na maliwanag, -1 ka. Kung may nilidiliman ka, gusto mo maliwanag, +1 ka. Ayan. So lagyan sa default sa 0. So mayroon siya dito. Ito yung EV niya. Ayan, may dalawang bilog, sabihin yung iilaw na indicator. At ito meron siya ditong ISO 500, ISO 50, 100, 200, 800, tsaka 32. Hindi ko lang alam kung paano mo ito pipihitin. Ito yung may guhit, yan yung settings niya. So, usually pag nag-shoot ako, paano ba to? Pinipihit ba to? Ito ang problema dito, hindi tayo marunong eh. May mga buttons din dito. I guess pang lock to. Yun, lock. This is a lock. Kasi hindi mo siya magagalaw eh. So, pipinutin mo tong maliit na buttons na to at pwede kang mag-shift ng ISO. So, since tayo, baka ISO 200 na lang tayo. Yung katapat siya. So, ito namang side na to, itong taas na to, ito yung pang rewind. Ito yung pang rewind ng film. Ayan. Tataas mo siyang ganun, paikutin mo siyang ganito para mag-rewind yung film. Kasi wala siyang motor eh. So, to use the film, you open, lalagyan mo natin ito ng battery, no? Oh my God. Meron siyang tripod screw dito. And for the battery, oh my God, ano to? Hindi ko alam kung ano to. Pinindot ko eh. Hindi ko alam kung ano yan. Oh my God, ano ba yan?
Bahala na, sana hindi ma-expose yung ating film. Oh my God, ito yung problema 'pag hindi ako nagbasa ng manual at hindi ko alam kung paano 'to i-o-open. Oh my gulay, paano ba yun? Napindot ko 'to, nangyari dito? So I guess I need to read more manual 'no. So ang problema, hindi ko alam kung paano kakabit yung battery. I guess baka ito yung battery niya 'no, parang pinipihit yata 'to, I'm not sure. Okay, magbasa na ako ng manual para makapag-ano na tayo, open na tayo ng camera. Yung kasi problema di ako nagbasa ng manual. Okay, balikan ko kayo, wait lang, magbasa lang ako ng manual. Okay, na-figure out ko na 'no. So ito pala yung lalagyan ng battery niya. So gagamit tayo ng coin para ma-open siya. Yung napindot ko kanina, ito napindot ko kanina, yan yung parang ano, 'pag tapos ka na ata, ipindutin mo 'to para mag-rewind siya. So I guess parang lock yata 'to, eh, lock siya para hindi siya ma-accidental na mag-rewind 'no. So open na natin 'to, I'll be using a coin. Ayan, open na natin 'to. Sa mga nanonood 'no, hindi ako super, expert 'no, when it comes to film. So pagpasensyahan niyo na, I'm just exploring this para magamit natin 'no. Malay mo, kumarir tayo sa film photography. So ito yung ano yung door niya 'no. So this is the, CR2 battery. Meron siyang indicator naman dito kung paano mo ilalagay. So 'pag ganito daw siya. Ayan, lalagay na natin. At itong grip is, ano yun? Naku, eto na problema dito. Okay, papaano yun? Paano ko ginawa? Ayun, okay na. So, close na natin 'to. At lalagay na natin yung coin para mag-lock siya. Grabe 'no, very manual 'no? Very manual niya. Okay, so tama siya. Alright, lock natin. Okay na, lock na. So, mayroon na siyang, ayun, umilaw na siya. This means that loading siya. Loading. Kasi pagka nag-stop, paano pala yung flash 'no? Yung flash ba it's automatic ba? I'm not sure kung automatic yung flash 'no? Okay, so pag-aaralan pa, meron ba dito? Ito meron siyang button dito, ayan. Merong may kidlat, eh, tama ba? Ito ba yun? Check nga natin. Ayun, okay na yung merong kidlat dito, that's the flash. So mag-o-auto na lang tayo. 'Pag auto ba, ayan parang 9 seconds siya bago gumana. So check nga natin. Kasi walang film, eh. Walang film kasi kaya hindi siya gagana. Okay, so, okay, so ito yung another dilemma 'no, nalimutan ko na lang kung paano i-o-open 'to 'no, yun hindi kasi ako nagbabasa ng manual. Balikan ko uli kayo, wait lang. Okay, I am back. Nilagay natin yung film camera. So sabi 'to kailangan daw make sure daw yung lens cap nakakabit and, lagay daw natin yung sa ISO, for example, ISO 100 siya. So eto, to open daw the door, paano ba 'to? Iikot mo siyang gano'n para bumukas ba? Paano ba yun? Ayun, hihilahin mo pala, ayun, nag-open na siya. Oh my God! Okay, we meet again. So yung film lalagay dito, tapos pag gano'n siya, tapos yung film dito. So ito na yung pinakang mahirap na bagay na gagawin natin 'no. Ngayon ko lang ulit gagawin 'to sa buong buhay ko, and the last time I did this was around 2004. Gamit ko yun is yung parang crux camera tapos ano pa, ah, Lomo camera. So ito yung film. Oh my God, ngayon lang ulit ako nakahawak nito. Kodak. So ang style niyan is, pabaliktad siya kasi kailangan nakatusok siya dito. Ayan, nakatusok siya diyan. At, hihilahin natin, meron siyang grills dito, eh. Wala siyang grills. Oh my God. Wala siyang grill. So pipihilahin ko 'to at ilalagay ko siya dun sa dulo dito. Ayun, may grills pala siya dito sa taas, So make sure lang na nakakabit siya diyan at huwag niyong i-expose yung camera 'no, tama ba? Babaan ko ba? Ayan. So may grills naman siya kasi may mga problema kasi sa mga film camera na hindi pumapasok siya ng mabuti because, hindi pumapasok dun sa grill. So kailangan pumasok siya sa grills or else bibili tayo ng bagong
film. So, ba't ganun? Pumasok na ba? I guess pumasok na yan. Pumasok na. Oh my God. So, okay na. Close na natin to. Bahala na. So, okay na. Babawa ko na to. Lock na natin siya. At to shoot, on na natin to. Tanggalin natin to. At I guess baka mag-roll na to. No? Let's try to click one shot. Hanggang sabihin. Ayun. Pumasok na. So, kailangan natin to i-click. Ayun. Okay na. So, pumasok na yung ating test shot para umurong lang siya. So, pag auto pala, so, nakapi pala dapat. No? Nakapi. So, try kong i-picturean yung sarili ko. No? Picture natin sarili ko. Reloading. And 1, 2, 3. At wala yung flash. Sana malinaw siya. No? At ikutin natin siya. So, yung indicator pala, so kung makita pala indicator, no? Kung nakailang film na ako, anak ng tokwa. I guess sa loob, no? Check ko yung viewfinder niya. Wala akong nakikitang indicator, no? Kung ilang shots na. Kasi usually kasi ganun eh. So, mag-ingat na lang din tayo in taking pictures, no? Off na natin to. Hey guys, na-mention ko sa video, no, na wala siyang indicator. Actually, meron siyang indicator. Medyo maliit lang. Andito siya sa right side. So, ayan, no. So, nakalagay na rin dito is S. S, sabihin niya start yata. Kasi wala na tong film eh. So, may mga numbers na lalabas dyan once na nag-reload kayo. Diyan mo makikita kung nakailang shots ka na. So, hanggang 72 shots lang. Since wala na tong film, kasi naubos ko na. Ito yung indicator, nandyan siya. Napakaliit niya. No? Hindi ko siya makita actually. So, pag ginakabitan ko ng phone ko, saka ko lang siya nakikita na ganun kaliit yung indicator. Tapos ito palang likod, pwede mo palagay yung papel ng film nyo para malaman mo kung ilang ISO yung film na ginagamit mo. So, ayun. Balik tayo sa video. So, nakadalawang test shots na ako. So, it means that meron akong 70 shots na left. So, I need to record pala, no? So, 70 shots left. Kasi 72 yung total nito eh. Kasi half frame siya. So, ayun, that's it for the monumental unboxing and setup of this awesome camera, the Pentax 70. Maraming salamat kay Camera House for the opportunity. At nakakuha tayo ng magandang unit sa kanila. Sabi nga ng mga ibang tao, this is a very expensive hobby. Una nga, very expensive na nga eh. So, nag-shoot ako kanina, naka-landscape ako. So, good luck no, kung anong output nun. Abangan natin yan. Pero sa akin, film camera po. Nakakapanibago. Hindi ko makita yung output eh. Wala na. Candy din ang ganyan. Saan tayo punta? Grabe, it's so foggy.
side. Alright, so thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video vlog adventure. Alright, thank you so much. At eto na, mag-unboxing na tayo ulit ng ibang gadget. At gagamitin ko na ito bukas sa trip ko in Tagaytay and Marabundon, Cavite. Alright.